So for you, what's your definition of climbing the corporate ladder? Malaki sweldo! Pride na rin din talaga sa sarili. It's not bad naman na mag-move ka eh. Kunyari, Kimiro. Meron talaga akong gustong sipsipin sa kanya. Hi guys, welcome to Monday na naman podcast. Where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. So, to introduce our host, I'm Tiara. ang puka ng LU. I'm Aldrin. Ang boy next door ng Etivac. And I'm Miro. Boy Pantog. And Von. Si Jimboy. And Tiara, anong pag-uusapan natin? Ay, hindi, wait lang pala. Sorry. Kailangan natin i-recap yung last episode. Yeah. So, kung hindi nyo nakita yung last 2 episodes namin, parang, kumbaga, pinag-usapan namin doon yung first job hunt tips and internship. So, I highly recommend na balikan nyo yun after this episode. Tapos, kung napansin nyo, nasa bagong, bagong setup. Kasi wala pa kaming pang studio, guys. Mukha naman. Baka naman Sponsors. kakasupportan nyo sa amin. DMCI. Baka naman. Rekta agad Okay, sige Tiara, ano pag-usapan natin ngayong episode? So, since na-cover na natin yung first job advice and internship advice, ngayon naman, ang topic natin is how to climb the corporate ladder. Wow. Paano yung climb? Paano ka? Oy. Oy. Okay. Okay, so introduce mo na, like, asan tayo right now sa corporate ladder? Ano yung job nyo ngayon? I know na nabanggit na last episode for the sake ng mga hindi napakinggan ang Yes. last episode. Pero pakinggan nyo pa rin. Yes. So, asan tayo and how we got there? So, si Miro muna. Sige, Mira. Sige. Bilang pinakamataas. So, feeling ko sa... CEO. Ano bang... So, sige, kung tatlong steps na lang. So, feeling ko right now, baka more of mid yes, mid, upper level. Lower na mid? Lower siguro. mid? Totoo? Hindi, kasi, di ba, ang inisip ko kasi, di ba, yung Ano yung mid? fresh grad. Tapos, mid na parang... Sakto wala. Hindi ka na single, hindi ka na individual contributor lang, I guess. Yun pala. So, tas yun. So, feeling ko lower mid in a way na individual contributor pa rin naman but at the same time, from time to time, parang meron ng management. Managerial level. Oo, in some aspect, kumbaga. Sige. Ikaw na. Ano ba? Ikaw, Aldrin, no? Well, ako, parang same din kay Miro. So, parang lower mid, pero ano siya, yung name niya lang kasi talaga may manager. Pero yung role mo talaga, yung ginagawa mo para kang individual contributor. Pero, yun nga, meron ka na ring handle na ilalim or may ano na. Grabe yung ilalim. Ay, Lower. May low Ilalim. lower. That's what we mean. I mean, may Cancelled. hawak ka na minamanage. Okay. Ikaw, Tiara. Ako naman, alipin pa rin. Hindi, joke. I think ganun rin. Since same level of experience naman kaming lahat dito. So, parang nasa lower mid or actually lower. So, same kay Aldrin, may manager sa title ko kasi nagmamanage ako ng mga, mga ibang persons. So, ayun. Actually, ang magandang topic rin is how we got there. Kasi, yung first topic natin is first job. So, based on that, ano na yung mga pinagdaanan nyo para marating kung nasaan kayo ngayon? Kala mong layo. Mga 500. Pero wait lang, may question pala ako. Gano'ng katagal yun bago ka umabot sa ganong, sa level ninyo? Ako, Balik dun Ilang sa taon ka na tanong ni Tiara, feeling ko isa is yung years. So, I think 7 to 8. 7 to 8 years na kami nagtatrabaho. Nasa work. Tanda! Ako 10 years eh. Pinanindigan. 7 to 8. So, dun sa question nyo both, di ba, parang how you got there. I think yung una din, na yung years, parang our tenure dun sa work, kahit lumipat or magstay, parang hindi naman expected pero it comes dun sa years of experience. Mhm. Yun yung one siguro.
Kayo. Actually, nakalimutan ko before tayo mag-move doon. Ikaw naman, Bon. Hindi, oo nga. Ay, oo nga. Sorry. Kinakalimutan. Yung pinakamataas Ayun atin na, yung ngayon. pinakamataas Gagi. CEO. CEO. Kasi hindi ako sa, parang yung perspective ko, hindi pang corporate. So, nag-work ako parang sa isang SME. Sabihin natin ganun. Tapos, bilang anak ng boss, marami akong roles, pero wala akong technical na title. Pero di ba pre, may ano ka, experience ka rin talaga sa corporate. Oo. rin. Nung nag-corporate ako, nakadalawang stint kasi ako sa corporate. Tapos parehas, hindi naman, wala pa akong upper or lower managerial level parang sa inyo. So parang nandun ako sa entry level, pero siguro kung nagstay pa ako, baka mas mababa ng onti sa inyo. Kasi ano rin tawag dito, nung nag-start ako, pumunta ako sa amin, tapos bumalik ako sa corporate, tapos bumalik na naman ako sa amin. Pero yun nga, kung nagdire-diretso siguro, mas mababa ng onti. So, Depende rin sa, depende rin sa Mm, companies oo. kasi. Depende. Doon sa napasukan ko nung uli, matagal kasi yung progression. turnover ng mga tao. So, parang may mga umaalis lang pag may nagre-retire na. Mm. Kaya pag may nag-retire, doon swerte, mawawala ng... Ah. doon ka pwedeng umangat, di ba? Pero Pero yun. yun. Yung Yeah. number of years din talaga, no? Parang, Tsaka depende after rin sa 3 years, unti-unti. opportunities. Actually, maganda ring perspective yung hindi sa corporate. Paano ka aangat sa different levels. Kasi kahit naman small business ka, may mga leveling pa rin naman Wala Kung sa ano yung title. magiging like privilege mo dahil ito na yung role mo. Ganun. Sa company. Okay. So, okay. Moving on dun sa, ano yung like how you got there? Ikaw naman, Aldrin. Ako, syempre, lahat naman tayo nag-start from Sa bottom. yung the bottom talaga. So, ano siya, feeling ko nung una ko, malaking laking bagay din yung nagre-resign yung mga nasa itaas ko. Pero syempre, di ko man sinasabi, hindi ko masasabi, hindi siya. syempre may performance din yun na kasama. Pero ewan ko, sige na. Pero kasi yun nga, so kapag syempre may nawawala sa taas, kailangan mo mag-step up. Pero syempre naman, hindi ka rin naman makadating dun sa taas kung hindi mo ginagalingan, di ba? Hindi naman ibibigay sa'yo yung yung, oo, Oo, tama. hindi uso dun sa, company ko dati. I think salos lahat naman na parang hindi lang based sa tenure. Mm. Sa skills mo rin and also kung gaano mo kagamay yung space nyo, ganyan. So, kung ikaw yung pinakamagaling, di ba, parang, Oo. parang matik na, okay. Hindi naman siya automatic, pero marirecognize nila na, kailangan ka namin, ganun. Oo. Ayun. Ano yung mga motivations nyo para umakit ang corporate ladder? Iisa ang sagot Oo. natin dyan. Oo. Hindi na tayo magpapaka. Pero may mga di ba, natataasan ng level pero hindi rin na-increasean masyado. Yun yung nangyari sa akin sa first job ko na yun yung talagang pinakamagandang progression nung career ko Kasi nalipat ako sa mga mas matataas, hindi siya mataas, pero let's say, hindi ka na individual contributor lang na parang like, bibigyan ka ng task, ito gawin mo yan. Ikaw na taga-isip kung ano yung magyayari sa, kasi nga IT kami, so anong magyayari sa system, i-manage mo yung project, ano ba dapat yung gawin natin para ma-improve yung mga systems and pati yung team, paano ma-improve yung process ng team, ganun. Pero, walang increase yun, sadly. So, nag-iba lang yung role ko, dumadami yung responsibilities, pero walang increase. So, actually, yun yung reason. Increase sa stress. Bakit nag-resign ako? Kasi wala na, yun nga yung motivation namin, di ba guys? Dahil gusto namin ng pera, Doon lang sa true. doon lang kami sa totoo. Doon lang tayo sa true. Oo. So, it's time for a change. Pero gaano katagal yun na nakailang role ka? Tas wala? Yung role changes ko, hindi, mabilis siya progress Kasi like yung na-mention ni Aldrin, madami kasi umaalis dun sa first job ko. So parang kailangan ko mag-step up na
i-take over yung maging tech lead, maging solutions lead sa first job ko. Tapos naging project manager din ako dahil gusto ko. Pero yung mga tech lead and solutions lead, napunta lang ako doon kasi parang ako na yung pinaka may experience and may knowledge doon sa system. Tapos, ayun, nagtiis ako ng 2.5 years. Dahil, actually, hindi, yun nga, maganda rin kasi yung environment. Sobrang vibes ko yung mga teammates ko. Okay naman yung leads, some of them. Mostly, okay naman sila. Pero, ayun nga, kailangan natin ng angat sa buhay. Angat buhay. Kailangan natin ng pera. So, ayun, yun yung naging trigger ko para umalis na rin. So at least yung isa pala doon, no, ay doon sa aside sa skills, minsan iba rin yung may opportunity talaga. Oo. Kasi Oo. at least both na, I mean, hindi naman naggusto na may umalis, pero parang hindi, yung umalis, nung may umalis, nagkaroon ng opportunity. So dapat ready ka din to step up Oo, yes. kung kailangan on that. Actually, good rin yun na parang kung nagsa-step up ka sa hindi mo na level, parang marirecognize in some companies, pero hindi dun sa first job ko. In most companies, kapag hindi na yun yung level na ginagawa mo, parang ano ka na for a promotion. Parang makikita nila, kailangan na i-promote to kasi hindi na siya like nasa lower level na job. Tsaka kesa mag-hire pa sila ng galing labas Oo. na for that na position, at least 'di ba hindi na mahirapan yung company na i-train ka mag-handover ng task. So Oo. kapag nag-step up ka, parang yun nga yung sabi ni Tiara na gamay mo na talaga. Alam mo na yung galawan. Since nasa IT tayo, alam mo na yung mga in technical perspective, 'di ba? Yun yung mahirap Pag tumagal ka ng 1 to 2 years sa isang space, talagang Oo. magagamay mo na talaga yung mga nag Pero you can say na hindi lang naman basta pera yung motivation kung gusto mong mag-step up. 'Di ba? Kunyari, Oo. yun sa situation before, parang kailangan mo mag-step up pero walang increase. So hindi lang siya basta umaasa ka na basta mataasan yung sweldo mo. At that time kasi, gusto ko yung ginagawa ko. As in, talagang like, willingly ginagawa ko siya na, okay lang, overtime dahil gusto ko tong ginagawa ko, ganyan. Well, yun lang. Siyempre, parang i-plot mo rin yung future mo eh. Like, may future pa ba ako dito kung pag nag-stay ako na kahit na ang ganda ng career progression ko, hindi naman tumataas yung lifestyle ko. Like, parang ganun pa rin yung nasisave ko. Tapos parang ang masama rin sa akin is, well, masama and good thing, nako-compare ko yung sarili ko sa peers ko. So sila, na-increase na, napopromote, bakit ako hindi? Ganyan. Pero ang dami ko ng responsibilities. So yun, parang it's not bad naman na mag-move ka eh. Kasi reality is, paminsan yung mga company, hindi naman talaga sila, kailangan ng financial, ng budget na i-promote ka eh. So parang, may consideration rin from a company na ganun. And hindi lahat sila gustong mag-cash out ng budget. Yun yung perspective na nakikita ko sa amin. Kasi now, may mga pumapasok sa amin. Well, yung story kasi ng company namin is, nag-start talaga siya from ground up. So yung mga unang kinukuha namin, mga undergrad, tapos yung iba naman, parang mga walang kinalaman doon sa experience sa ginagawa namin, sa negosyo namin. Then now, may mga pumapasok na talagang nakagraduate o kaya may maganda yung educational background, may experience. So ngayon, yung mga mas matatagal, iniisip nila bakit sila ang baba nung starting nila at that time. Tapos hindi naman sila ini-increasean parang all the time. Kahit na, alam mo yun, syempre, kinoconsider din namin na hindi rin kaya financially support lahat ng needs ng employees. 'Di ba? Or wants. Tama yun. Let's say, ganun, gusto na magpataas na, ako nakakarinig talaga ako ng mga sentiments na, uy, bakit naman si ganito, mas malaki sa akin, whatever. Tama yun. Actually, ganun rin yung reality sa corporate. Na kunyari nag-fresh grad ka, ganito yung sahod mo. Tapos may pumasok 2 years later, mas mataas yung sahod niya. Ganun. Pero ikaw, stagnant. Kasi like yung sa first job ko, hindi naman kami nag-i-increase. So parang makikita mo rin na parang unfair naman, 'di ba? Ganun. Ang dami ko ng responsibilities, siya nga fresh grad ganyan, 'di ba?
So, ayun, parang consider mo rin, hindi naman masama mag-job hop. I think, Kung tingin mo yun yung nakakabuti sa'yo, edi go. Kasi reality is, kapag nagjo-job hopping ka, or hindi naman, nagmo-move ka sa ibang company, let's say, talagang tataasan yung salary mo. And meron kang power para mag-negotiate ng salary. Kasi mali-leverage mo na Oo. yung CV mo talaga. Oo. Experience. Yes. Pero syempre, kung yun nga yung way of going up sa ladder dun sa job hunt. Pero dapat lang din, job hop at your own risk. Kasi paano kung job hop ka ng job hop, pero wala ka naman natutunan dun sa mga companies na Oo. na nililipatan mo. Kunyari, For the sake lang oo. Mm-mm. Parang kunyari, wala ka pa sigurong 1 year or nasa 6 months ka pa lang sa alis ka na. Siyempre, anong naaambag mo na maganda dun sa company? Na ililipat mo dun sa next, na i-contribute mo dun sa next company mo, di ba? So parang, Yes. Tsaka ko na-question din yun, bakit Oo. palipat-lipat. Actually, may Oo. nag-apply sa amin na gano'n. Tapos, syempre, bilang, marami ako ako yung pinarap nung nanay ko na parang, sige ko na mag-interview dyan. Tapos, tinignan ko yung CV niya. Sabi ko, bakit ang tagal mo na nag-work? Sa parang Oo. 5 years na. Pero ang daming companies na nakalista. Bakit pa iba-iba ng salin? Mm. Sabi niya, kasi po nagre-resign ako. So parang may mo na siya tuloy, parang nahusgahan mo siya in a way na, ba't ka hindi tumatagal? Madali ka bang mainip? Or anong itago natin sa pangalang Miro? Uy, hindi ako lipat-lipat Kaya pala tahimik, no? Grabe Joke naman. lang. Parang nakaka-offend Hindi. Pero pag yun nga, sabi mo, pag lipat-lipat ka, siguro that meron ka lang din reason for Reason, doing that. I oo. mean, hindi siya totally masama. Pero kunyari, kung may magtanong sa'yo, kunyari, lipat ka ba? Dapat alam palipat? mo. That may, Oo. at least Mapang valid up yung mo. reason mo na parang, kasi minsan pag sabihin mo lang, ayoko nung work, gano'n. Pero at least, parang, I mean, ma-explain mo. Minsan kasi hindi namang work, minsan yung baka yung culture, o yung people you work with. Pero parang, kung palipat-lipat ka, maybe once pwede, pero kung palipat-lipat, the same reason, baka lang, hindi sa kanila yung So yung, problema. yung Parang perspective natin sa atin lahat dito, nakaakyat sa corporate ladder in terms of switching companies. Sa tingin niyo naman, ano yung mga motivations ng mga talagang isa lang yung pinopursue nila company? Kasi may mga kilala ko sa first meron job naman ko talaga. na parang 12 years na sila doon. I think, Same lang IT company. oo. So I think kapag yung mga, mostly sa ganun na, at least yung mga nakakausap ko, one is nabibigyan talaga sila ng opportunity na parang, not mag-shine, pero maka-experience ng either different role or mapunta sa magandang parang project, yung exposure, or maybe yung iba naman, nagiging expat, mga ganun. So parang, nalalatag din yung future nila. future nila on that. Maybe not on the monetary wise, pero at least yung sense of fulfillment probably kasi iba-iba per person. Pero parang yung Sense fulfillment. of fulfillment. Big word! Doon Yeah. Yung sense of fulfillment Oo. nila na parang, nagawa ko na to at this level. Maybe nakapag-manage ako. Tapos, after 2 years, na-try mo nang maging, kunyari na mag-work sa ibang bansa within that company. Tapos pagbalik mo, parang, maybe at some point, nagpa-financials ka na, mga ganun. So parang iba-iba. Kumbaga kahit di ka lumilipat, iba-iba yung ginagawa mo. And I Hindi ka think isa yun, hindi ka naiinip na parang, same ka ng kahit 12 years, sobrang expanded yung meron ginawa naman mo. na kontento na sa ganun. Oo. tsaka Tsaka- parang passion talaga nila. Kasi- Tsaka kung okay rin yung compensation package na talagang naalagaan sila ng company. Yung yung na-experience ko dati, kasi sa first company ko, sobrang dami doon na at least 12 years, 15 years. So parang kapag nakikita ko sila, tapos kapag nagkikwento sila, ang sinasabi nila lagi, alam niyo ba, yung wala pang ganito dito, ako nagsimula niyan. Dinosaur. Ganun yun. Tara mo kami ngayon, mag-15 years, sineselebrate sila ng company. Sa tingin ko parang parang iba yung tingin nila sa sarili, parang may napatunayan Pride. sila. Parang may Parang pride pride. sila na- Mm. Okay, yeah. Valid. Yun, isa yun. And sometimes yung iba naman,
comfortable na sila Isa na pa yan. Oo. na parang kumbaga nag-work sila tapos maybe meron silang mga sideline at the side tapos na manage nila both. So parang best of both worlds na nagagawa nila yung gusto nila and yung work may stability, then it makes them parang stay dun sa organization. Hindi sila rin Oo. stress. Sa second company na corporate na pinasukan ko, may mga nakakausap ako doon. Grabe, 25 years na. Ooh. Grabe. Doon na talaga, parang sabi niya sa akin, alam mo, dito ako nang nag-apply, tapos dito ako natanggap, tapos dito na ako tumanda. So, ganun. Talaga? Gusto mo medal? Joke lang. Anong Pero pakitubig, syempre, pero Cancel. syempre, parang nakakatuwa rin na marinig yung may mga ganun. Tsaka ako rin, feeling ko kung walang opportunity doon sa amin, baka nag-stay din ako doon kasi okay naman siya eh. Mm. Parang komportable magagawa mo lahat ng pwede mong gawin on the side. And I think kasi paminsan yung mga, like kasi sa current company ko rin, madami rin yung ganun na sobrang fresh grad sila, doon na sila pumasok, tapos tumanda na doon. I think important rin to, doon kasi, like Miro said, parang namumove ng roles eh, every 2 years or so. Parang talagang mafo-force ka na mag-move ng role. So parang hindi sila nabobore. So okay naman ata yung compensation. Pero I think sa generation natin ngayon, parang hindi uso yung ganun, na mag-stay ka for so long. Yun nga, alam mo Kasi- yun yung sinasabi sa akin ng nanay ko. Parang napapahiya nga ako eh. Minsan, tulad kahapon, meron kaming ka-meeting. Parang sabi, alam mo yung generation nila, masyado silang mainipin, parang ginaganan ako. I think gusto lang natin ng ma-experience yung lahat ng out there na Oo, yeah. kasi parang, come to think of it, niisip ko na dati kasi, nung time nila, limited ka lang sa circle mo yung makikita mo eh. Diba? Unlike ngayon, parang dahil sa advent ng social media tsaka internet, ang dami mong makikita na parang pwede mo palang gawin to. So, hindi naman sa parang mainipin ka. Parang gusto mo lang ng mas nangangarap ka, parang in a way. Parang lumalawak na yung idea mo na, ay, ba't yung magulang ko ganito? Pwede palang no? Oo, hindi mo ililimit Na- yung sarili mo sa isang Umangat ako sa buhay na hindi ako nag-stay sa isang company na yung position ko ganito lang pero kaya ko magbayad ng bills, nakakalabas-labas ako. Pero Pwede- somewhat true din naman yun na may pagka mainipin din yun. Oo, totoo. Pero Wala naman yun sumunod sa atin, boy. Feeling ko di kaya, para pa habang tumatanda, talagang tayo na yung mga susunod na boomer. Di ba? Oo, yung bata Feeling ko yung ako, wala pa talaga, internet. Arte yung nitong mga batang to. tawag Ito. yan, sabi mo nga sa social media, sobrang, sa atin, siguro di ba tayo yung medyo gitna? Tayo na yung last. Di ba? Yung parang gitna na na-try natin ng Oo. wala Tayo pang lang last na internet, tapos internet. Walang na- digital. internet. Pero yung, which is, malaki na yung impact sa atin. Lalo pa ngayon sa younger na parang as early as bata pa lang, Kunyari, early as 5. exposed na sila. Kunyari, si sound engineer natin, naabutan mo ba yung walang internet, pre? Oo. Dial up, Yeah. yung sa Di na. telephone. Oo, dati. Bonanza, dial ganon. pa. Oo. Diba? Yung mga Pero ganon. kami hindi scratch eh. Na yung loto? Tsaka yung mga phone dati walang, Scratch na prepaid Ah, internet. oo. Tsaka yung phone dati walang internet, di ba? Oo. As in, call and text ka lang, Ano? GGM ka na lang. Pag nasira, Kapag wala. bored ka, Ay, na lang siya. grabe naman kayo, naibutan ni Jen yan. Yung, mag-GM. Yung mag-GM tuwing New Year. Nabutan niya yung mga sneaks. So yun. So feeling ko yung rampant talaga na information na parang, one is social media. Tapos siguro, hindi mo maiwasan na mako-compare ka. At some point, kaya ka rin nagiging parang mainipin na parang, ay, totoo. ba't siya ganun na? Try ko nga ganito. Tapos, ay, ba't Ayun. ganun, ganyan? So parang, aside from information overload, feeling ko yun nga, Yep. mas madali ka rin mag-compare now than before. Kasi before, parang, kung hindi mo siya imi-meet, tsaka kung hindi mo kilala. di ba? Kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya imi-meet, parang hindi mo naman malalaman ano yung background niya ngayon. Pero ngayon, parang, ay, search mo lang, ganyan. Malalaman mo Pwede na mo rin may nga, ganun. parang pwede ka pa nga mas maloko dati. Na kunyari, kwentuhan ka lang, tapos maniniwala ka. Oo. Di ba? Wala- Wala na. walang Yung fact-checking masyadong dati. hindi So, mo yung parang talaga itong mga matatanda na to pinipili lang. Sino ba? Joke lang. Parang, hindi kasi, Ituro mo. kasi, Ayan o. hindi kasi, tawag dito. Parang, siguro ganun yata pag tumatanda eh. Parang sinisilip mo lagi yung negative side. Na marami namang positive Oo na naman. nadala yung Oo. internet. Tsaka feeling ko, like kunyari back to dun sa job,
paglipat ng job. Parang pag tumatanda ka, parang dumadagdag na kasi yung risks. Na kunyari paglilipat ako ng job, okay ba doon? Baka ayoko Isa pa doon. yun. Breadwinner ako, ganyan. And also, nakakatamad rin talaga maglipat ng job, guys. Hindi siya madali, na parang, kasi comfortable ka na ngayon, lilipat ka, kailangan mag-aral, makihabilo ulit sa mga Oo. bagong tao, ayusin mo ulit yung BIR mo, Sheesh. Ang daming gagawin. Ang dami mong gagawin. Hindi siya madali. Oo. Pero kung kailangan mo talaga, may option ka na gawin mo. Tsaka yun yan, nung sinabi mo na, aside dun sa mga pre na employment and everything, pagdating mo dun, of course, parang, well, it's a case-to-case basis, pero one is, kailangan mo ulit makipag-network, which is also important, I think. Para makasurvive ka sa corporate. Sa corporate, di ba, parang makilala mo yung mga tao, then at some point, ayaw mo man, pero it's still necessary na parang i-build mo ulit yung report, and yung image mo na parang na okay ka naman. Kasi ayaw mo naman na parang pagpasok, ay, hindi yan okay. Parang, alam mo yun, so kailangan mo rin i-build ulit, makisama, plus pakita ulit na parang you can deliver results at some point na ganun. So, which is, yun nga, nakakatamad din. Tapos aralin mo ulit yung space kasi hindi naman lahat ng skills transferable sa ibang Oo. companies. So, ayun. Yun lang. And yung culture din. Minsan Oo, iba-iba per company Mga na culture parang ganito, Tama. dito fast-paced, kailangan ganito, ganyan. Tapos meron naman na mga org na parang, okay, more of ano sila na Chill. doon sa quality over yung pace, kung gaano kabilis, 'di ba? Mga ganon. So, yung maraming adjustments din. But of course, lalamang laging parang 100% ay okay. Laging may pros and cons. Mhm. So, it really depends kung ano na lang yung pipiliin mo na ano. 'Di ba? Okay. Since napag-usapan natin yung mga experience natin, so for you, what's your definition of climbing the corporate ladder? Kasi I think hindi naman siya like one way eh. Parang paminsan may mga goals ka rin na sarili, ganyan. Though climbing the corporate ladder, I think in like, parang the usual definition is umaangat ka ng level, ganun, di ba? Pero for you guys, ano yung definition nyo? What does success look like, ganyan? So, start Pwede tayo kay Al. Sige. Sige, Ano, pala desisyon ka eh. Sige, Ako mauna na. ka Oh, CEO yan. Bibong po. Bago ko makalimutan yung sasabihin ko, mabilis lang naman to eh. Hina kasi si Boy Pantog eh. Wait lang eh. Ay, sorry. Hindi, for me, ano nga, yung sa tanong ni Tara kung anong definition ng climbing corporate ladder, for me, hindi naman yung title. I think it's more of, at least for me, yung parang scope of work or what you're doing. Na parang, kunyari, nag-start ka, kunyari sa IT, nagde-dev, tapos at some point, maybe yung nagmamanage ka ng task for some people, then yung next, more of probably ikaw yung nagde-decide ano yung parang plan dun sa isang product, sa isang application. So more for me nga, basically yung experience, and syempre it comes na dapat at least yung compensation, hindi man balance, pero at least parehong nagmo-move at the same Pero time. wait, pwede ko dagdagan yung question. Di ba? Sige. Ay, yung tanong mo is, para sa inyo, ano yung Climbing meaning the ng corporate. Pero kayo ba meron kayong end goal? Ikaw, wala sa script yan ah. Hindi, joke. Wait lang, di ko naisip yung Hindi, naisip ko lang. Joke. Na parang syempre gusto mong mag-climb ng corporate ladder. Iniisip mo, meron kang parang pinaka-end goal. Hindi lang basta climb lang ang climb. di ba? Gusto mo ba yung... Okay. So sa akin Work naman, level? more of, to be honest, hanggang ngayon, hindi ko siya masyado nais. More of ang goal ko is, I mean, personal goal siya na parang for example, house or car at some point. So more of parang using yung pag-climb mo sa corporate ladder to achieve yung personal goals mo in life. Pero hindi ko pa imagine pa yung mga ganun na executive level. Parang hindi siya umaano sa Wala pa tayo isip doon. ko. One step at a time One muna step at tayo. a time lang muna. Hindi, baka kasi meron yung mga... Ay, ako, Sa inyo na naisip nyo na, di ba? maging Oo. CEO, ganun. Minsan pag iniisip ko, parang nag-50-50 ako doon kasi pag nakikita mo, parang too much responsibility Oo. din naman. So, parang yun yung Ano pa talaga thoughts ko. ginagawa ng CEO? Di Taga-decide. ba parang... kung iisipin mo, nakalatag na lahat yan.
Hindi. Go signal Kunyari, mo na lang eh. Parang presidente. Oh, hindi. Oo nga, Diba? parang i-go signal mo na lang siya kung... parang, Pero nasa kanya kasi yung risk. Kasi mm, siya yung final Oo. decision maker. Pero like, ewan ko, baka Hindi, feeling ko ano siya, lalo kung sa mga corporations. Kasi ikaw kailangan mo maglatag ng, yung more of sila yung long term Oo nga. na anong Oo. gagawin mo. Kasi syempre, kunyari nakalatag na sa kanya pero wala rin siyang ginawa. Pwede kang maging, Scapegoat. Kung Oo, may nangyaring or hindi ka makaka-keep up sa changes. Kunyari, ikaw yung parang, ay, ganito na tayo, parang overbuilt already. Pero because of technology, di ba, ang dami rin biglang nagbo-boom ng mga businesses. So, pwede kang mawala sa competition kung masyado kang complacent. kasi yung, ang feeling ko talaga yung role talaga ng mga executive. Kunyari, di ba may mga nakalatag niya. So, ikaw yung mag-ensure na yung company, right on track siya sa, sa goal ng mismong company. So, kunyari, in 5 years, ganito yung trend ng, kunyari, sa technology. Dapat ma-ensure mo yung yung hawak mong mga tao, well-equipped kayo, at saka same kayo ng, ng mindset ba? Yun lang naman. Mm. But going back, ayan. Kasi, So, kasi parang minsan iniisip ko, hindi lang naman sa lahat Ang pangit naman nanggagaling na nag-MBA ako tapos ito yung iniisip ko. Yun Pero, nga eh. pero hindi pre, ang iniisip ko kasi baka minsan may mga companies na parang figurehead na lang talaga yung mga CEO. Oh, Yun lang, totoo rin naman. yun yung perspective na nung Mm. pagtanong ko kanina, hindi porket wala silang ginagawa talaga. Pero meron kasing merong talagang mga figurehead na. Mm. Meron naman, pero kasi most of the time, sila talaga yung nag-envision ng nung saan patutunguhan ng company talaga eh. So, kunyari walang vision yung CEO mo, yung presidente ng company mo, yung stagnant lang yung mapag-iiwanan ka ng ibang Okay, company. na- Tsaka, kunyari sa industry namin, di naman kami IT. So, parang, I think well, hindi ko naman talaga alam kung ano trabaho ng CEO, like, on a day-to-day basis. Pero, feeling ko kasi, like, merong IT, may manufacturing, parang siya yung makaka-have, meron Top silang level. holistic view Mm. kung ano yung nangyayari. Kasi pag minsan kung IT ka lang. Oo. Kung ano yun lang yung Most of vision the mo, time. 'di ba? Yun lang yung gusto mong gawan ng plans. Kasi yun naman yung nyo parang mga KPIs nyo, yung mga performance indicators nyo as like a department, ganun. Pero meron siyang holistic view na, dapat by this time, ilan na yung employees natin, ganyan, nag-boom na yung profits natin, ganun. So parang ganun, I think, yung ginagawa nila. Or maybe not. Pero also publicity. Yeah. So, dahil dyan, Ikaw na pasukin na yung sagot natin mo. yung nanay ni Von. yung, Hello, tita. Sadyang ni... ano po ba talaga ang trabaho? Sabi ng Pero kasi, syempre yung sa amin naman, hindi siya parang CEO talaga Mm. ng, kunyari, malaking company. Let's say, mga Ayala Land, ganun. Di ba? Comparison naman sa amin, walang-wala yun. Kasi maliit lang yun sa amin. Kumbaga, yung boss sa, kunyari, yung mom ko, siya talaga yung nagde-decide. I Kasi think ganun wala rin rin. naglalatag. I think Hindi, walang ganun. naglalatag. Kumbaga, okay, ito gagawin natin. Yun lang. Kaya Pero yun tama. Kumbaga, more of a general siya sa sundalo. Oo. Kesa yung sa... Gano'n naman talaga. Pin ko na-mention mo naman, yun yung key, yung decision making. Kasi same kunyari sa malaki, sa sinabi ni Tiara, parang pwedeng iba-iba ng priorities yung IT, iba yung priorities ng mga nagmamanufacture, iba yung HR. So yung iba-ibang pillars ng company. Pero sila yung magsa-strike ng balance probably. Na what's good for everyone. Siguro yun yung mahirap on that note. Mga CEO, baka na-offend. Hindi na. Sorry po. Hindi naman. Ikaw kasi sinabi mo figurehead eh. Hindi, meron Hindi naman naman. kasi talaga. There naman. So, it Pero depends totoo naman yun. I nga. think It depends naman. Part rin yan ng work nila na Depends. maging figurehead ng company. Kasi tsaka, kumbaga, iniisip ko, pag ikaw na yung ganun kataas, nakalatag na rin talaga. Oo. Ikaw mo na lang. Pero Mm. syempre, meron din naman Ah, yung sinabi ni Aldrin na ikaw din nag-envision nun from the start. So baka, alam mo na rin talaga na yun yung patutunguhan niyo from the start pa lang. Totoo. So, yan. Going back. Ayan. Yung sagot mo. Nakapag-prepare ka na. Joke lang. Hindi, Ikaw na actually, yun sa pares tanong. lang talaga tayo na Tanong, balik tayo dun sa tanong yung tanong natin kung ano, Hindi, yun nga, kung ano kung yung ano yung, ano timing yung na definition tayo. mo ng corporate ladder and meron ka bang end goal na nakikita? Well, ako, end goal ko, syempre, nasabi na naman natin kanina, money.
Kasi hindi mo naman makukuha yung money na medyo stagnant ka lang. Siyempre, aakyat ka rin ng ladder. So, ang akin lang siguro, ang naisip ko, siyempre, ano lang din, well-balanced lang din talaga, yung sabi ni Miro, na may ano ka, nasa taas ka ng corporate ladder, maganda yung compensation mo. Siyempre, kapag may family ka, ano ka, may work-life balance, nakapag, ano ka, Gym. sige, Gym. Gym. Oo. Tsaka, may time ka sa family mo. May time ka Mukhang mag-podcast. may plano na to para. Well, no. Out. Awit. Ano lumuhod? Tsaka. Bakit? Wala ikaw. pa kayong plano sa buhay? Wala. Ikaw, Tiara. Pera lang? Ano yung sagot mo doon? Ako, same ako sa inyo na wala akong, well, hindi ko siya nakikita na maging director ka, maging executive ka. To be honest, gusto ko nga lang na individual contributor ako eh. Pero malaki sweldo. Pero malaki sweldo. Oo. Let's So- go team. Malaki sweldo. Yun talaga yung, Dapat sa'yo, maging politiko. Or, Oo, politiko. Oo. actually, sige. Resign ulit. Kailan ba next Si election? si Ninong. Ay. Tapos, ayun. So, basically, yun naman. Pero, yun nga, parang kapag tumataas ka ng level, tumataas rin yung sweldo mo. So, i-strike mo lang yung balance na nagawa mo pa rin yung mag-podcast, ganyan. Ayun. Mag-gym. Mag-gym. Uminom. Lalaglag na ako dito, boy. Uy, murong. Uy, di ako gumagalaw. Sumasakit na nga likod ko eh. Ayan. Na naman, si Kailangan natin ng Tata. bagong studio talaga. O tapos, Pero ayun, so parang yun yung definition ko ng climbing the corporate ladder. Kapag nasa-satisfy rin yung mga personal goals ko. Totoo. Tapos, actually, kahit na siguro ang end goal ko sa corporate is, yun nga, sobrang taas ng sweldo ko na pwede ko nang someday, Bilhin Bakal- kayo. wow. bilhin kayo. Hindi, makapag-put up ng sarili kong business na ako na yung CEO. Sa Jamim. Step Sa yun eh. Sa Munim ba? Ayun. Sa Boko G. So, yun naman talaga yung main goal ko na to be honest, ayoko maging corporate slave forever. Siya may end goal. May end goal ka May pala eh. end goal ako. Yun. Wala lang akong personal Thanos. goal. Galactus. Okay, something funny naman. well, natawa ako nung nakita ko to sa sa talking points natin. Do you get bragging rights dahil tumataas Wes, kanina ginajudge mo ako naglagay Kaya nga niyan eh. Kaya nga ginudge ko, ano to? Bakit di ganito? Mayabang ka lang talaga. mayabang ka lang pala talaga. Child of owner, gano'n. Oh, wait. Joke lang. Huwag ka pang atake. Na-atake pa Ay, ikaw nga. ang pinakamayabang dito eh. O sige, unahin natin si ano. Si child of owner. Ikaw unahin natin. Kaya nga, Bragging rights, yung title lang in May general, bragging rights regardless ka ba? kung siguro Ay, regardless yeah. kung corporate ladder or not. Ako Parang, naman, yeah. siguro for myself, magiging proud ako na, well, kung corporate setting nga. Kasi, like, na-mention ko naman off-camera sa atin sa maraming kwentuhan. Parang, hindi ko rin naman parang tawag dito. Andito na yung negosyo ng mom ko. So, kung hindi ako pumasok tapos hindi ko tinry mag-contribute, sayang naman. Kasi, kumbaga, nandyan na yan eh. Kailangan mo na ng pagbutihan. So, pagdating naman sa corporate sense, pagdating sa bragging rights for myself lang. Hindi yung tipong sabihin ko na, uy, mas mataas ako. Hindi, totoo kasi never naman ako umabot dun sa point na parang meron ako hinawa ko ibang tao. Nakilala ko. Or hinawa ka ibang tao. Nawakan mo ako kanina eh. Meron ibang tao, hinawakan ko, pero hindi sa corporate. Gusto mo nawakan, pre. Sa leg. Sa leg. Sa leeg. Joke lang. Tapos, yun nga, parang hindi naman siya like, Okay ka pa dyan, pre. Usog nga. Ulo ko tayo. yung unan kasi nalalaglag eh. Ayan. Sorry po sa bagong setup namin. Nag-a-adjust pa kami sa bago. Kasi ito, sikip eh. Ayan. Kanino ba to? Kanino ba to? Tapos anyway, yun nga, parang hindi naman siya tipong bragging rights na iyayabang mo sa iba na, eto na ako ngayon. Look at me na ako. Pero parang for your own, let's say, ano na lang, pangit, pero parang ego mo rin naman. Na okay, na-achieve ko to, so not bad. Not bad, tapos tapikin mo yung sarili mo sa balikat.
Galing mo. Nice. Well, pinaghirapan mo rin naman. Yun nga. Kaya nga, di ba? Hindi naman siya like gagawin mo lang para ipakita mo sa ibang tao Mhm. na ipagmayabang mo na ito na yung level. But, gagawin mo siya dahil gusto mong maging proud ka rin sa ginagawa mo. Ikaw, Aldrin. Ako, parehas din kasi pride na rin din talaga sa sarili. Na, syempre, ilang taon ka naghihirap sa work mo. Hmm. Syempre, di ba, taas ang tingin mo sa sarili mo. Pero, Yun na nga. Mayabang talaga. yapang talaga. Kaya pala siya nagsulat na to. nga. Hindi, May syempre, gusto ka bang sabihin? kasi ikaw eh. Ikaw eh. Sasamba Sino? siya sa kabilang camera. Sino yung L1 nyo? Hindi, yun nga. Syempre, pride na rin sa sarili mo na umangat ka. So parang nakagaan ang feeling na ilang years mo pinaghirapan to, nag-start ka sa ilalim, utusan ka lang dati, ngayon, ikaw yung taga-utos. Ano? Joke lang. Yan pala talaga yung end Tuwa. goal. Oo, tuwa. Na yun lang. Ayan. Tuwad. Tuwan. Ano nga yung question ulit? Tuhod. May Bragging tuwad-tuwad eh. rights. Tuwad. Yung bragging rights. Nakaka-distract yung tuwad eh. Aroused. Bragging rights. Yung bragging rights. Ako, hindi. Wala akong bragging rights. Kasi, Kahit sa sarili mo. hindi. Kasi yung personality ko, mababatingin ko sa sarili ko. Oh. Wait lang, Ay, tissue. Issue. Kasi, ganun talaga eh. Mahina Pero ka ayun. pala eh. Pero nakakatawa na, yung mommy ko, sobrang gustong-gusto niya yung company ko ngayon kasi madami yung laman ng Christmas basket. So, yun ang bragging rights niya. Uy, may Christmas basket. Oy. Uy, Nakakaingit sagana. naman kasi yung ano nyo, Oo Christmas nga. package nyo. Yun. Pambuhay ng sangbol Pangkabuhayan eh. showcase. Pangkabuhayan. Sa Bulaga po talaga nagtatrabaho siya. Ako po si Wawa Win. Wala, Yung bagong hindi lang kasama. jacket ang binibigay. Siya yung bagong kasama ni Wally Bayola sa isang video. Ang ning ng LU. Ayun. So, wala naman bragging rights. So, normal pa rin. Sex bomb tiara pa Hindi rin. talaga ako ganun as a person. Hindi nga ako, Ba't ka ganyan as a person? Joke lang. Joke. palitan Kailangan na nga pala yung utak. natin ng therapist, Oo. hindi podcast. Ba't nga tayo nandito? Kailangan rin natin mag-guest ng therapist. Parang, Ay, guys, Wait, kung meron- therapist tagmamasahe? Or parang mas gusto ko yung sakit ng likod ko eh. Si hindi, Tatang pang talang. utak. Hindi, Pong- gusto ko nga din mag-guest tayo sa mga susunod na episodes na from ibang perspective naman. Oo. Stay tuned. Para baka, di ba, ma-counsel ako. Mm. O, maging proud ako sa sarili ko. So, magsa-start kami ng alam nyo na, yung mga kaibigan namin dyan. lagi Kayo ka naman una. namin pinupuri ah? Parang iba naman, puro pang bubuli ang ginagawa niyo. Uy, di po totoo yan. Di po Ay, totoo Yun yun. naman. Tama. Grabe ka Sabi naman. namin, galing ni Tiara, nagbukas siya ng Ah. film store. Wow! Follow nyo guys. Follow Follow nyo guys, siya store. web store. Ayaw niya i-brag, pero sa kanya yun. Oo. Wow! Kaya Ayun, mamaya low-key lang libre niya tayo. lunch. Low-key lang tayo. Okay, sino next? Sino, Ako, hindi Miro? pa ako sumasagot. Syempre, proud. Syempre, oo. Copy Proud, paste. proud. Copy paste. Joke lang. Pero same nga lang nung sinabi ni Aldrin tsaka feel ko yun nga lang parang more of for yourself na at least hindi ka sure na tama ay nasa right track ka pero you're moving Oh. forward. Parang may changes May may nangyayari sa life mo. So parang hindi siya on that aspect, hindi yung parang para sa ibang tao. Mm. Ayun. Yeah. Safe. Galing, Safe, galing. safe. answer. Hindi kailangan ng therapist. Hindi kailangan ng hindi Okay, cancel. kunyari off camera, sino ba talaga yung pinapayayabangan nyo dyan? Ako? Hindi, joke lang. Yung nandyan, no? Joke lang. Ayan. Ayan, si Alvin. Ayo, oy. Pero guys wag yung wag yung tip Masyadong- lang, wag yung wag mayabang yung position nyo kasi iba-iba tayo ng level. Yung mataas na position dito, baka akala nyo sa kabila na single contributor lang, akala nyo mababa position, mas mataas pala sa So, wala siya sa title. Wala siya sa diba? title, guys. Kasi, Sa di ba title. meron ba kayong mga friends na ganun? Siyempre sa atin, parang Sa friends natin. Sa friend group natin, wala na. Feeling ko wala kasi Parang wala. masisipa siya eh. Oo. Pag gano'n. Ilan na ba yung natanggal? Joke lang. Si Hindi, sa iba. Sa iba? Sa iba yung friend, sa ibang... Wala Ay naman. pare, parang may kwento tayo ganyan. Madaming ganun sa corporate setting. Kunyari sila naman yung mas mataas sa'yo. Parang, di ba, mababatingin nila sa'yo. Hindi, may ganun ka bang kaibigan?
Wala akong kaibigan na ganun kasi bakit ko sila May kakaibigan? kilala. May kaibigan tayo dati, binilangan tayo ng pera. Ay, grabe naman. Ay, oy. Oy, Hindi na corporate setting Galing yun. yun. Mayaman na lang talaga siya as a person. Oh, hindi Oo. Okay lang, di ba? Kunyari, let's say high school, tas nagkakitaan na kayo. Sabi nung kaklase, uy, yun na yung ginagawa mo. Anong ginagawa mo dyan? Kasi ako ganito ba't nandiyan ka pa nagsistay? Yung mga ganong, Ay, may Ah. kilala akong gano'n. mga ganong... Sino? Sino? Cancel Ay, natin. hindi na. Joke lang. Pero 'di ba, parang buti na lang sa atin walang ganun. Wala naman. Yun yung mga dapat yabangan. Oo, yung mga paminsan na encounter ko is yung status sa life. Hindi siya yung sa corporate setting. Oo nga. Na, ako nakapag-abroad na, ikaw should ka pa rin. Oh. Ngayon. Talaga? May ganun? May May gano'n? mga ganun. May kilala Diba? kang gano'n? Oo. Grabe naman Sigurin yun. natin. Grabe naman yun, Miro. Huwag mo Turo naman mo, ako turo din. mo. Ituro mo. Oo. Joke. Pero Talaga? grabe naman yun. Ayun nga, kaya nga may kanya-kanya tayong definition ng success. Oo, hindi Hindi naman. naman siya Totoo yan. one way. Kaya... Kaya, Sabihin mo sa camera. ayun, kaya sa mga bata dyan, wow! Huwag kayo masyadong ma-pressure kung tingin nyo nandito kayo, ganyan. It will, hindi ko alam. Basta, All too someday, well, diba? oo, marirealize nyo rin na, Kanya-kanya tama tayo pala success. sila. Lahat nangyayari yun dahil may quote ako narinig dati. Time is gold. Ano? God is good. God is good. All the Hindi, may time. sarili kang pacing sa life. Hep, hep. Kaya, ayun. So, wag kang mag-compare Totoo. kasi nakakasira rin yun ng mental health. Kumbaga Take it ipaparaphrase from ko na me. lang yung quote. Sabi niya, parang lahat ng nangyari sa'yo before, nangyari yun para mapunta ka ngayon dyan. Englishin nyo na lang. You get there. You got here. You got here because. I'm hunger very well. And you got there because you got there. Kahit 0.01% lang Basta may progress. Sige. all add Ayun. up something. Ayan, sige. Dun sa may next question. Okay, sige, move on Next na tayo question sa next natin. question. So, kung na-define na natin ano yung parang success or ano yun, yung moving to the corporate ladder. So, ano naman sa tingin nyo yung mga steps na ginagawa nyo before or even right now para Isa na yun. ma-achieve yung isa sa yung goal nyo or whatever that is. Parang tips on how to climb the corporate ladder Mm. for you. Yun. Ako, ito talaga yung sobrang common na nagyayari. Yung mga bibo talaga, tsaka sip-sip. To be honest, yun na talaga yung yun ka talaga yung naman mapapansin ganyan, mo. Pag ganito, medyo matagal na rin kami sa corporate, nakailang companies na rin kami. So, mapapansin mo naman na may trend na hindi naman lahat ng manager ganito yung So, yung ibang manager kasi parang high visibility ka kahit wala kang nako-contribute. Pero sip-sip ka, ganyan, chami-chami kayo, ganyan ng manager mo. Malaki yung opportunity mo kasi ayun nga, kilalang-kilala ka ganyan. Kahit na sumasabog yung system na hinahandle mo. Lagyan mo naman ng Oo. disclaimer. Shout out. Guys, tips. Tips Shout out dyan. Sorry. Huwag Ito kayo yung, maging sip-sip. wag kayo maging sip-sip, pero reality is sila yung umaangat. Pero yung totoo wait lang, bago ko, kasi syempre lahat tayo bad trip sa mga sip-sip. Pero now, naisip ko dun sa, hindi naman siya sa pagiging sip-sip Parang kailangan mo kasing makisama para visible ka. Ayun. Kunyari, yung perspective naman na hindi climbing the corporate ladder, kunyari sa amin, yung pag-network. Hindi ka naman technically sumisip-sip sa mga kliyente or sa friends na or pag may nirefer sa'yo. But, kailangan mo makisama. Kailangan mo, lalo na kami, nasa services kami. So, wala naman kami binibenta na mag-speak for itself. So, parang part ng service namin is yung makisama. So, I guess, sa perspective ko, kailangan talaga yung ganon. Pero, makikita rin kasi ng sinisip-sipan mo kung plastic ka. So, maganda rin na genuine yung kung concerned ko ba talaga. Kunyari, kay Miro, meron talaga akong gusto sip-sipin sa kanya. Ang baboy. Ulo ko. Hindi, tawag dito? Yun nga, parang makikita rin naman yun kung talagang hindi genuine yung pagiging sip-sip mo. Pero yung sa akin, perspective namin, ko pala is, kailangan mo makisama. Hindi ka yung parang, hindi naman porket, kunyari,
kailangan nila yung services namin, wala na akong pakialam sa'yo afterwards, di ba? Na parang, okay, nakuha mo na yung kailangan mo, di ba? Okay na tayo, quits na, mamaya na lang ulit. Pero hindi, parang kailangan mo rin makisama talaga. Mm. And I think Totoo same, naman yun. totoo bon. Kahit sa corporate, feeling ko important din talaga yung network mo on, I mean, maybe ibang, yun nga, nagiging sip-sip na, pero iba rin yung parang, at least nakikilala mo. Siyempre. Oo, puprotektahan ko kayo. De, joke lang. Yung network important din. Mga kalyado. Ay, ano ba sabi ko? Important din talaga yung network in general. Kasi Oo, kahit totoo naman, yun. hindi lang sa loob kunyari, lumilipat ka ng job, meron kang dalawang candidates na maybe similar naman yung skills nila, mas magaling yung isa, maybe onte, but kilala mo yung isa, or Mas charismatic yung na parang, ano tawag dyan? Nakalimutan ko yung term, di ba? Pero basta kakakilala mo siya or mutual friend. So parang may edge pa rin yun. Unfortunately, that's reality na may ganon. And second would be, nasabi mo kanina, I think important, hindi siya masama, pero important siya, which is visibility. Kasi, I mean, you can work on the back end and everything. I mean, hindi siya problema kung may sense of fulfillment ka on that part. Pero kung gusto mo rin, syempre na, kunyari, ma-promote and everything, kailangan alam rin nila yung Na-exist. ginagawa mo. Oo, kasi parang, kung hindi nakikita, I mean, well, pwede mo i-recognize yung sarili mo, pero if you want to be recognized by others, how would you let them believe na kailangan ka i-recognize kung di rin nakikita at all, diba? So, yun, for me. For me, stepping up talaga. Tsaka willing to learn ka. Kasi, Kasi, di ba, paano ka mara-recognize sa team mo or mga upper management kung same old lang yung work na ginagawa mo. So, kunyari, meron kailangan na resource or task na wala pang nakakaalam. So, volunteer or pag-aralan mo yung mga hinihingi para syempre ma-recognize ka. Ayan. Ito na yung totoong tip ko. Yun yung totoo. Bago ka mambas. Sorry. Pero kasi Hindi, yun rin wala. naman yun talaga. Yun rin naman yung experience ko in Hindi the naman yung past. tipong parang, sir, Oo, gano'n. Hindi naman. Sir! Oo. Ay, sorry. At least kilala mo lang naman sila, di ba? I mean, kilala mo lang Saka in Ayun. general. after office hang, mga ganun. Oo. And genuine ka. Yun nga. Makikisama ka. Dapat ganyan. genuine ka. Hindi yun, nakakainis talaga kung parang, Ayun. Sige, Tiara. Tama. Sige. Sa akin yung totoong tip aside is, kung hindi ka naman sip-sip talaga, tsaka hindi ka nang bobola, which is me. Wow! Hindi ako ganun. Bola Pero, hone your skills, mag-aral ka na mag-aral, aralin mo yung system nyo, or sorry, hindi naman, well, related to IT. Pero, yung process like, yung man. experience, o kung paano yung nag-work yung business, and also, like, i-prioritize mo yung malaking contribution sa company. Kasi kunyari, hindi nag-align yung personal goals mo. May ganun dapat i-align mo rin yung personal goals mo sa company goals. Para makikita nila, nakasave ka ng 5 million, ganyan, dollars, ganyan. Wow! Nakasave ka na ng 5 million. Hindi pa. Sa Pero, ako nga ako nga, hindi nakakapag-save eh. Pero ayun, Next parang, topic yan. kasi kunyari, Yun kung lang. meron ka talagang like financial value, meron kang parang talagang big contribution, yun. Parang talagang marirecognize ka rin nung mga leaders mo na, parang okay to i-promote, ganyan. Okay to bigyan ng increase. So, Sige ko. sorry. Tuloy mo. Sige. Ikaw na. Nakalimutan ko na. Wala. Ayun. Nakalimutan ko yung sabihin ko. Sige, ikaw na. Oo. Tatampo na to. Hindi, nakalimutan ko talaga. Hindi, pero hindi ko nasabi nun sa previous episode natin sa internship. Siguro dun ko na pinarealize sa akin yung isa kong mentor na parang bukod sa technical skills, kailangan mo rin kasi yung interpersonal skills. Oo naman. Mahalaga kasi ni Tiara na hone your skills. So, hindi lang basta, kasi sa atin, di ba, nung college tayo, Technical sanay skills. tayo dun sa technical, tapos yung college nga natin, kung saan tayo nanggaling, parang dinadub na puro mga nerds na hindi ako kasama dun. Pero Pakita mo yung muscles mo, nerds. mga matatalino lang. Pero, yun nga, hindi daw ma-chika or what. Hindi maboka, ganun. Hindi charismatic. Pero, kailangan mo rin kasi siya matutunan bukod dun sa technical. Yeah. Hindi lang, kunyari, how to communicate. Yeah. Yung mga simpleng ganun. Yeah. Kaya yung, parang, paano ka maging, ano yung word sa office? Ano ba daw?
parang may yung work ethic mo, may etiquette ka sa pagtrabaho, tapos hindi ka nalilate. Ang tawag sa mga ganun? Attitude. Punctual. Punctuality. Yun. Maayos na worker. Bali yun. Parang, I guess yun yung sinasabi ko na to add dun sa sinabi ni Tiara na yung technical skills, kailangan mo malaman yung ano talaga yung ginagawa mo to the core. Kailangan mo rin siguro yung interpersonal to be visible. Yep, and yun nga, important yun kasi guys, don't forget. Hindi lang to sa corporate parang kahit saan. You work with people, so dapat marunong ka how to handle or how to react in certain situations na, I mean, kaya kahit naman nagde-dev ka, pero at some point, parang you would have to show it to someone and handle paano sila mag-react. So at some point, kailangan mo talagang how to interpersonal skill, communicate and everything. Naalala ko In na yung between. sasabihin ko. Sige. Ayan. Ayan. Oh, Kasi buti na lang. di ba na-mention ko na parang big contributions, ganyan. So, paminsan, your work speaks for itself. Na dahil eto na, deploy mo sa prod, sobrang ganda, ganyan, ang daming cost savings, sobrang gumaan yung buhay ng mga manufacturing plant, ganyan. So, parang, dun pa lang, marirecognize ka na nila, si Tiara may gawa niyan. Ganun. Palakpakan natin si Tiara. Hindi si Tiara, pero basta someone. Tago na lang natin sa pangalan. Pangalang Joy. Puka. Puka ng Hindi. Ayun, parang, Puka ng Elio. yan, na-experience ko rin kasi yun, na hindi na naman ako sobrang pabibo. Pero before kasi sa dati kong company, parang dahil maganda naman yung output mo, ganda ng contributions, parang sila mismo nakakita na, okay. Yun, no? Okay naman. Okay naman pala. In basketball terms. I-shoot mo. Shoot mare. Shoot mo, are. Kay Ann. Okay, so, may iba pa kayong tips? Pwede, Wala na. siguro alam mo, ang dami tayong pwede pang masabi dito. Oo. Pwede na natin i-part 2. Yes. Wow. Kasi, I think 1 hour na tayo. Okay. Oo. Sorry So, po, pwede pero natin i-recap. Recap na tayo, boss. Ano nga bang pinag-usapan natin? Pag-usapan natin. De, joke lang. Sige, ayan. I think maganda Sige, i-recap I na lang will yung mga recap. tips na I parang, will recap. kung ano yung Yan. network, hone your skills, build Both your... technical and interpersonal. Oo. Saka siguro, importante rin yung have Have a fun. vision. Have Kung ano faith. talaga gusto Oo. mo. Have faith. Ganun. Magkaroon ka ng goals. Your breakfast. Work on your goals, set goals. Hindi, ganyan. seryoso. Sige. Seryoso tayo. Sige. So first thing, di ba, pinag-usapan nga natin how to climb a corporate ladder. That even itself is hindi naman self-explanatory, pero we have our own definition of climbing a ladder. So it's up to you kung ano yun. But as Baka long as vocalator. as long as parang nagkakaroon ka ng fulfillment, you're happy with what you're achieving, then you can consider na you're on the right track. In terms of the tips naman, ayun. So, first, sabi nga ni Tiara, hone your skills. And sabi ni Von, both technical and interpersonal, people skills, ayun, as they call it. Then, second, yun nga, yung, tag dito, and results na, ma-achieve nyo yung, mapakita nyo yung end results, which in the end, people will see it and recognize you at the same time. Meron ba ako na-miss? Network. Yun. And network. Sorry. Ayan, not Hey! paying attention. So, yun na nga. Marami pa kaming masasabi, pero Daldal kasi. we're on top of the hour. Or, We can end the call. Fine, mic drop. I need to drop the call now. Okay, yun lang, guys. Bale, yun, kung nag-enjoy kayo sa episode, i-like nyo yung episode. Tapos kung sa Spotify, Apple Music ay nakikinig. Kung na-figure out na namin, Kung paano. unless mga kung tanga dito na sa YouTube lang pala ang nagsasalita, But at least, yun, i-up nyo yung podcast kasi ayaw na namin sa corporate. Hindi, joke lang. Oo. Parang, syempre gusto rin namin magkaroon ng success dito. Diba? Hindi lang kami nag-aaksaya ng oras. And, yun, see you next episode. See you on Monday. Ayun pala. Kailangan may ganun Oo tayo. nga. Okay, Sige, 1, 2, 3. See you on Monday. Bye! Hindi, gago. Fuck you! Ay, Paalam. Paalam. Hindi si Aldrin yun. Si Aldrin. paalam! Ayan.
Sakto. Naka 1 hour na yun. Pulso. Gago sakit ng likod ko.